Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hey there, Popoy at Bea. At hello din sa mga viewers ninyo. Kung nasundan ninyo yung kwento kahapon, I'm sure kilala nyo na ako. Well, alam nyo yung pangalan ko, pero ngayon nyo palang malalaman ang ilang mga bagay na tungkol sa akin. My name is Raymond, pero sige, Mond na lang. Gaya ng sinabi ni Maymay kahapon, magka-office mate kami. At sabi nila, ako daw yung tipo ng lalaking malandi. Kasi I'm very friendly, lalo na nga sa mga kababaihan. And I'm good with flirting, yes. Pero Popoy at Bea, hindi naman ako sing pakawala gaya ng iniisip ng iba. Magaling ako mambola, sige. Pero hindi ko nakasalanan kapag bumibigay yung babae. Taliwas sa iniisip ng marami. Hindi naman ako yung minuminuto gustong makakita ng babaeng nakahubad. Hindi ako hayok at lalong hindi naman din ako rapist. Hindi ko naman hobby ang mamingwit ng mga babaeng ikama. Kapag may nakilala, nag-click, game siya, game ako, edi yun. Pero kapag wala, edi wala rin. Hindi ako para lumabas at mag-hunt ng babae gaya ng iniisip ng iba. Oo, Popoy at Bea, I love intimacy. Pero ginagawa ko lang din yun kasama ang babaeng nasa tamang edad, tamang pag-iisip, mature, and open-minded. I've been on dates and sexual relationships with a couple of women. Pero naniniwala akong wala akong ginagawang masama dahil hindi naman ako officially in a relationship. Yun ako Popoy at Bea. Now, gaya ng sinabi ko, marami na akong nakilalang babae. Pero masasabi kong pinaka-espesyal sa kanilang lahat, si Maymay. Kasi nag-umpisa kami bilang magkaibigan. And it was the kind of friendship na hanggang ngayon, ay bit-bit ko pa rin. Ay, grabe na tamad pumasok na yan. Sige na kaya ako pumasok. Tama. Dito na lang ako. Tutulog na lang ako. Ay, teka. Si AirPods pala nandito. Huwag na nga, papasok na lang ako. Haligo na. Ito tumatawag ang aga-aga. Ay, si Maymay. May, oh. Kinuha mo charger ko, no? Good morning din sa'yo. Oo, nasa akin. Balik mo, hoy! Bagong bili ko yan. Buti na lang gumagana pa yung luma ko. Huwag mong kalimutang dalhin, ha? Yeah, bye. Ay, Maymay, teka. Oh, Bahay ka pa? Bahay ka pa, di ba? oo, bakit? Pwede ka ba? Huwag ka nga magpapaluto ng kung ano, paalis na ako. Hindi, sira. Sabihin ko sana kung pwede kang mag-cutting class. Ha? Mag-cutting work. Huwag na tayong pumasok. Dali, tambay na lang tayo. Nakatamad eh. Wala naman natin deadline ngayon, di ba? Tara, tambay na lang tayo. Alam mo, sira ulo ka kung ano-anong naiisip mong kagaguhan. Saan tayo magkita? Sunduin kita. Antayin mo ako, ligo lang ako. Sige, sunduin mo na lang ako dun sa convenience store sa kanto namin. Magtataka nanay ko pag di pa ako umalis Sige, sige, bibilisan ko na. Babayu! Yes, yes, yes. Ay, sa wakas tapos din yung movie. Grabe, May. 2 oras tayo nasa loob. Ay, we. Kaya pala nagugutom na ako. O ano masasabi mo sa movie? Dude, honestly, Siyempre. walang kwenta. Alam mo, parehas tayo nang naiisip.
Grabe lang, para tayo nagsayang ng oras, no? Ang dami-dami kasing butas. Ang simple ng solusyon pero pinahaba lang yung kwento. Oo, sobra. Sabi sa'yo dapat yung isang movie na lang yung pinanood natin eh. O, tara. Weh? Alas 3 ng hapon pa lang, oh. Sa bagay, di pa nag-out yung mga office mate natin. Tara, bili tayong ticket. Sige, sagot ko naman. Walang ganun. I got you, fam. Okay, sige, popcorn na lang sa akin. Gugutom na ako, dude. Saan tayo kain? Gusto mo sa Antipolo? Ba't ang layo? Anong ang layo? Diyan lang yun, oh. Hoy, yung dyan lang na sinasabi mo, ilang syudad ba yung dadaanan? Parang gusto kong kumain ng may view, eh. Na may view? O ito, ako. Ayan. Ayan ang view mo. Sira ulo, tara na, May. Minsan lang, eh. Tsaka for sure, ang lamig dun ngayon. Tapos kita mo yung city lights, di ba? Tapos may beer, tapos may sisig. Papayag na yan. Tapos may lechong kawali. Sige na. With matching sinigang na baboy. Sige na, go na yan. Hayop to. Puro baboy ipapakain mo sa akin? Bakit kumakain ka ba ng salad? Sige, sisig na lang. Tara na, gutom na ako. Aabutin pa tayo ng siyam-siyam sa biyahe. Yes, let's go! Grabe naman yung lamig, dude. Daig pa ata yung Tagaytay. Ang nipis ng jacket mo, eh. Mali ko bang aakit tayo ng bundok para lang kumain? Sorry. Oh, ikaw na magsuot ng jacket ko. Di, wag na, okay lang. I can manage. I can imagine, nangangatog ka na. Alam mo, halika na lang dito, dali. Halika dito sa tabi ko, dali. Leche. Ako na nga nang tatabi sa'yo. Usog ka. Wag ka nga. Usog ka na, arte. Ginagawa mo. Halika dito, dali. Yakap kita, dali. Yakap ka dyan. Ito naman, eh. Kala mo naman, mamanyakin kita, eh. Hindi ba? Slight lang, di mo mahalata. Gago. Joke lang. Dito ka sa loob ng jacket ka, dali. Bago ka manigas dyan, halika na. Kunyari pa to, eh. Sira ulo. Huwag malikot kamay ha. Yes, ma'am. Umayos ka. Oo na. Dali ka na dito, dali. Ano? Sarap no. Init no. Oo na. Huwag ka nang maingay. Ganda talaga ng city lights, no? Nakakasenti. Bakit? Gusto mo magdrama? Sira. Sarap talaga ng ganito, no? Nang alin? Yung malamig pero may kayakap. Aba, siguro kaya ka nagyaya dito para magawa mo to, no? O hindi ah. Hindi ko naman alam na magiging ganito kalamig ngayon eh. Sobrang lamis, naninigas yung buto-buto mo. Kaya lang may, dahil kayakap kita parang iba yung naninigas sa akin eh. Hayop ka! Pakamanyak mo talaga. Seryoso, kapain mo, dali. Oh, Kunyemas ka, tigil-tigilan mo ako. joke lang. Ito naman, as if naman no. Ah, ganon. So para mo naman sinabing wala akong nikatiting na sex appeal. Hindi yun ang ibig ko sabihin, Timang. Ibig ko sabihin, kaya ko naman kontrolin to, no? Ay, taray. May voice command ba yan? Pwede. Gago. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nako, dude ha. Dude, ginagawa mo. Hindi ko rin alam, dude. Bigla kong sisirin ang dila, dagat mong
Popoy at Bea, sa maniwala kayo at sa hindi, wala akong kung anumang binabalak kay Maymay. Hindi ko siya ginawang target gaya ng iniisip ng mga office mates namin. Iba si Maymay kasi napakabait niya. Walang kaarte-arte sa katawan, kalog, game na game sa kahit anong trip ko, effortless yung mga actions niya. Hindi siya trying hard na magpa-impress sa akin. Ipinapakita niya talaga yung totoong siya. Napapakita ko rin tuloy yung tunay na ako. Minsan lang ako makahanap ng babaeng kayang tanggapin ang kabaliwan ko, Popoy at Bea. Actually, si Maymay lang. Kaya nga, sa sobrang komportable at saya ko pagkasama si Maymay, hindi ko namamalayan na lumalalim na pala ang attraction ko sa kanya, emotionally and physically. At swerte namang Maymay felt the same way. At doon na nga nagumpisa yung friendship with matching landian. Pero sinabi ko kay Maymay, sa umpisa pa lang na hindi ako magaling sa pakikipagrelasyon. Hindi ako naghahanap ng isang stable relationship. If yun ang hanap niya, I'm sorry, pero wala sa akin yun. But Maymay was kind enough to accept me for who I am and for what I want. Sino naman kaya to? Bakte. Wala na. Hello. Hello? Raymond? Nasaan ka na? Papunta ka na ba? Oo, pupunta na ako. May konting emergency lang kasi sa work eh. Pero pupunta na ako. Okay. Sige, ingat ka ha. Nandito na nga pala ako sa restaurant. Okay, hintay mo na lang ako. Okay, see Butch ko. Ito na naman po tayo. Ano may mga babaeng ang hina magbasa ng sitwasyon? Puntahan ko na para matapos na. Ano ka mo? Makasarili ako? Putsa, ano tingin mo sa sarili mo? Sugo ng Diyos. Hoy, Marlene, mabait lang ang ate ko kaya pinatuloy ka ng bahay niya. Pero hindi ibig sabihin nun okay lang yung ginawa mo. Alam na naming malandi ka, pero wag mo namang dalhin sa pamilya ko yung kakatihan mo. Maghanap ka ng trabaho para may pangmotel ka. Hello? Hello? Buwisit talaga itong babaeng to. Pag nakita ko to, sasakalin ko to eh. Sino kausap mo? Si mama? Alam mo yung nanay mo? May ginawa na namang kalokohan. Punyemas talagang babae yan. Oo, alam ko. Natulog kina tita kasama yung bagong boyfriend. Gaga, di ba? Ang kapal ng muka, ang sarap patayin. Ganyan din sabi niya tungkol sa'yo last time. Papatayin ka daw niya pag nagkita kayo. At bakit? Ano na naman pinuputok ng butsi niya? Kasi binenta mo daw yung sasakyan niya eh. Aba, ang kapal ng muka. Karapatan ko yun. Nakapangalan sa akin yun. Wala naman siyang ambag doon kundi mga basura niya. May gamit na panty pang naiwan. Kababoy talaga ng nanay mo. Kababaeng tao, sarap hiyagis. Ewan ko sa inyo. Nalis na ako. Saan ka pupunta? May pasok ka? Akala ko day off mo. Oo nga, wala. Diyan lang ako. Babalik din ako kaagad. Pagdating mo, tulungan mo ako hugasan yung sasakyan. Kukunin na bukas ng buyer. Okay. Sorry, ano nga ulit yung tanong mo? Sabi ko, alam mo ba yung salitang one night stand? Oo naman. Yun yung nangyari sa atin, Lara. One night stand. Meaning, ayoko mang magtunog bastos pero pang isang gabi. Pang isang gabi lang yung ginawa natin. Nag-sex lang tayo, yun lang. I know, Raymond. Bakit pa tayo ganito? I mean, bakit gustong-gusto mo makipagkita sa akin?
Wala namang masama, di ba? Wala ka naman girlfriend. Oo nga, pero what's the point? Gusto mo pa ba makipag-sex sa akin? No, I like you, Raymond. Ganito na lang. Magpapakaprangka na ako sa'yo, Lara. Hanggang doon na lang yung kaya ko ibigay sa'yo. One night. That's it. Hindi ko na kaya tong ganito. Magkikita, mag-uusap, wala akong time para sa ganito. But don't get me wrong It's not you. Walang mali sa'yo. Ang ganda mo, ang bait mo, you're amazing. Pero wala lang talaga sa plano kong magkaroon ng steady na relationship. I'm not looking for a girlfriend. And commitment is not exactly my forte. Gets mo ba? Oh, I see. Sorry, iba kasi yung sinabi ng friend mo. Sabi niya, Sinabi ng friend ko? Sinong friend ko? um, At na naman sinabi ng Jason na yun. sabi niya, you're lonely. Lonely? Ako? And that, kailangan mo lang daw ng isang taong makakaintindi sa'yo. And you think ikaw yun? Ha? Sorry, I mean, Lara, kung ano man yung pinagsasabi ni Jason, kalimutan mo na. Barbero yun eh. Mahiling mag-imbento ng mga kung ano-ano para lang i-entertain yung kausap niya. And I'm sorry to say, kung ano man yung nakakatouch na kwento niya, hindi yung totoo. Niloloko ka lang niya, okay? Ganun ba? Yes, ganun. And Lara, please, matuto kang bumasa ng sitwasyon. Talasan mo yung pakiramdam mo. Ayoko sabihin ng diretso kasi magmumukha akong masama pero sana ito na yung huling beses na magkita tayo. Ayokong paasahin ka. At saka hindi ako malungkot, okay? Walang ganun-ganung drama. At kung malungkot man ako, hindi girlfriend na magpapasaya sa akin. Okay? Okay, I'm sorry, Raymond. I'm sorry din, Lara. Hindi talaga ako yung lalaking para sa'yo. Oh, Mon, ginagawa mo dito sa bahay? Wala. Nagpunta ako para basagin tong TV mo. Oy. Anong ginawa ko? Wala namang ganyanan. Maang-maangan ka pa eh. Pinagsasabi mo kay Lara, ha? So ano, naalala mo na? Yun lang pala eh. Oo, Brad, yun lang. Maliit na bagay. Naging pakialamero ka lang naman eh. Ulit, ha? At uulit. Uulitin ko pa rin yon hanggang sa magtinu ka. Boy, pinagsasabi mo, matino ako. Boy, kung matinu ka, matututo kang pumirme sa isang babae. Boy, kilala mo ko, hindi ko kaya yun. Boy, kilala talaga kita. Kaya mo yun. Takot ka lang. Boy, hindi ako takot. Ayoko lang talaga, okay? Ayun! E di inamin mo rin na ayaw mo lang. Teka nga, ano bang trip mo, ha? Bakit ba ako yung pinagdidiskitahan mo? Kaibigan kita, Mond. I'm just trying to help. Hindi ka pwedeng mamuhay na parang kalapating mababa ang lipad. Uy, sinasabi mo dyan. Hotdog stand na bukas para sa lahat ng gustong kumain. Excuse me, ako yung namimili. Hindi ako basta-basta pumapatol kahit kanino. Hindi ako katulad mo dati na basta may boobs, ikakama mo na. Uy, boses mo? Marinig ka nung asawa ko eh. Raymond, sinabi ko nga sa'yo, ang sarap ng may isang partner sa buhay. Gets ko na yung security na sinasabi nila. Alam mo yun? Tsaka yung feeling na may nag-aalaga sa akin. Boy, kailangan mo matry. Una sa lahat, masaya na akong partner ng sarili ko. Pangalawa, kaya kong alagaan ang sarili ko. At pangatlo, sino may sabi sa'yong walang nag-aalaga sa akin? Sino? Tatay mo? Asa? Gago, babae syempre. Lola mo? Timang ka. Ay, teka. Yung office mate mo na nababanggit mo, no? Yung, ano nga pangalan nun? May? Yep. Nalagaan ka? Oo. Pero hindi kami syempre. Paano? Kung paano ka alagaan ng asawa mo, medyo ganun. Pero hindi ganun. Basta, Di naman maganda yun eh. Maganda ba yun? Nakalimutan ko na itsura eh. Pero dahil nakalimutan ko itsura, baka hindi kagandahan. Pero ang tanda ko malaki yung dibdib eh. Cowboy ah. Kala ko ba puwet habol mo? Bakit diyan ka sa buba na uwi? Iba yan ah. Bakit di mo agad madispatcha yan?
Magaling ba sa kama? Naku, yung mga ganyang tipuhan, malamang sa malamang may iba rin yan. Bakit di mo... Konting salita mo pa, sasapakin na kita. Ha? Jason, bastusin mo na lahat, wag lang si Maymay. Boy, Nibanggitin mo ang pangalan niya, wag mo ring gagawin. Raymond naman. Kayang-kaya ko itapon yung pagkaibigan natin alang-alang sa kanya. Uy, seryoso ka? Tingin mo, Okay. Relax, boy. Huwag ganun. Babae lang yan. Best friend tayo, uy. best friend ko rin si Maymay, boy. Hindi ka kawalan. Ito naman, seryoso masyado. Sorry na, oh. Akala ko lang kasi, alam mo yun, random lang yang si Maymay. Malay ko bang special ensaymada pala siya. Inform mo kasi ako next time. Ikaw naman, huwag ka namang alam ng buhay ng may buhay. Daig mo pa yung mga marites dyan kakasulsod mo sa mga babae na nakikilala ko eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo, okay? Kung ikaw, masaya ka nang matulog katabi ang iisang babae, ako, masaya ako magpalipat-lipat muna ng kama. Popoy at Bea, tanong ng lahat sa akin, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi ko kayang mag-commit sa isang babae? Sa totoo lang, marami akong pwedeng ibigay na rason at marami dito ay hindi ko pa nasasabi kay Maymay. Una sa lahat, lumaki ako sa isang abnormal na setup ng pamilya. Simula nang nagkaisip ako, palagi ko nalang nakikita nag-aaway to the point na halos magpatayan na ang mga magulang ko. Wala akong memory na naging masaya kami. Kung hindi sila galit sa isa't isa, galit naman sila sa akin. Nagsasama lang ang mga magulang ko dahil nabuntis ang nanay ko. Sounds familiar, di ba? Kaya wala akong proper lesson on how to love a person. My parents barely loved each other, and they barely loved me as their child. So, how can I give the love if I don't know what love is? Yan ang naisip ko. At pagdating naman kay Maymay, ang dami kong takot. Takot akong malaman niya yung baho ng pamilya ko. Takot akong malaman niya how imperfect I am. Takot akong magkamali at ma-disappoint siya. At pag na-disappoint ko siya, magkakasiraan kami. Mawawala yung iniingat-ingatan kong friendship naming dalawa. In short, underqualified ako, Popoy. Wala akong may pagmamalaki, wala akong kwenta. Ga-insekto lang ako kumpara sa pagkatao ni Maymay. She deserves the world. She deserves someone way, way better than me. Pakasalan mo ako. Ha? Yun ang gusto ni Mama. Kaya dapat magkasundo na tayo bago tayo humarap sa tatay ko. Seryoso ka ba? Seryoso ba nanay mo, Camille? Hindi nga natin masyado kilala ang isa't isa eh. Tapos magsasama pa tayo sa isang bahay. Baka naman pwedeng mag-bargain sa nanay mo. Ang nanay ko madaling kausap. Ang tatay ko, Raymond, ang hindi mo gugustuhin galitin. At knowing him, hindi ako pwedeng mabuntis nang walang ama yung bata. Hindi ko naman tatakasan eh. At wala akong asawa. Pero Camille, hindi mo ba naisip na disaster itong papasukin natin kung sakali? Look, Raymond, reputasyon ko at ng pamilya ko yung mas agrabyado dito. Kapag ang babae nabuntis, lahat ng mata nasa babae, hindi dun sa lalaki. Paano nabuntis? Sinong nakabuntis? Pananagutan ba? At pag nalaman nilang we are nothing, magmumukha akong stupida at kawawa. Hindi ka naman magmumukhang kawawa kasi susuportahan ko naman yung bata eh. Again, walang pakiang tao sa kung susuportahan mo yung bata. Yung focus nila kung pananagutan mo pati yung nanay. At kapag hindi,
Isipin nila, lumandi lang ako kaya ayan, yan na pala ako. Eh, hindi ba ganun? Manahimik ka. Ayokong magmukhang tanga at kawawa, Raymond. Kaya kung kinakailangan kitang pakisamahan, gagawin ko. Kasi hindi biro mag-isip at magsalita yung mga tao sa paligid ko, Raymond. Isa pa, hindi naman siguro ganun kahirap magsama, di ba? Ilang beses na nga tayo nag-sex eh. Nagawa na natin maging sweet, romantic, and comfortable sa isa't isa. Konting effort na lang yan. Konting effort? Really? Paano ka nakakasiguro? Yung mga pinagsamahan natin, Camille, oo, maraming beses na. Pero hindi tayo umaabot ng 24 hours magkasama. Hindi rin araw-araw. Kaya tingin ko hindi. Konting effort lang yung kailangan. Raymond, okay, eto na lang. Ang point is, hindi tayo pwedeng humarap sa tatay ko para sabihing buntis ako, ikaw ang ama, tapos hindi tayo magpapakasal. Another point is, wala ka ng choice. Wala na tayong choice. Eh bakit ka ba takot na takot sa tatay mo, ha? Anak ka nun, hindi ka nun matitiis. Hindi mo kilala ang tatay ko, Raymond. Palalayasin ako nun. Baka pati nanay ko. Mawawalan kami ng sustento. And that's not good. Lalo na ngayong buntis ako. Isa pa, sisirain niya yung karir mo. Baka nga ipabugbog ka pa nun, gusto mo? Maraming kapit yun sa pulis. Wala kang magagawa. Pag nagalit ang tatay ko, Raymond, hindi imposibleng ipasunog niya pati bahay mo. Naniniwala ka ba talagang kaya ng tatay mo yun? Oo, kasi nagawa na niya yun. Kaya please, Raymond, believe me. Para sa'yo din to. Para sa future natin. Kailan mo bala kausapin yung tatay mo? As soon as possible, kahit mamaya eh. Bukas na lang. May pasok pa ako, tsaka kakausapin ko pa yung tatay ko. Okay. Bukas. Bukas na agad, Raymond ah. Sasabihin ko na kay mama. Matinong usapan niya na uulitin ko. Kinabukasan natin yung nakasalalay. Pa, gising. Pa, gising. Kausapin kita. Bukas na. Pa, ngayon na. Importante to eh. Bukas na sabi. Pa, gising sabi. Ano ba yun Pagod ako, Raymond eh. Di ba pwedeng ipagbabukas yan, ha? Bakit? May mamamatay ba kapag di mo ba antayin bukas? Buntis si Camille. Sinong Camille? Basta si Camille. Akong tatay. Ang gagawin mo? Wala na. Hindi ko na kailangan mag-isip. Nagdesisyon na si Camille. At? Kasal. Anak ng pusang gala. Ay, ba't pumayag ka? Wala akong choice pa. Halimaw daw yung tatay ni Camille. Bawal humarap hanggat hindi kasal ang plano. Kung di ka ba naman kasi bano, di ka nag-iingat eh. Di yan basketball, kid, na kailangan 3 points. Masyado mong ginalingan. May timing yan, di ba? Ito, parang di ka tinuruan eh. Tama na. Tapos na nangyari na. Ay. Ikaw ba talaga, tatay? Sabi niya. Aba, alamin mo. Binilang ko naman, parang sakto naman yung date. Malay mo kung may kasabay ka. Pa, Nako anak, ang bigat ng gusto nilang mangyari. Kasal? Anak, impyerno yun. Kita mo naman kami ng nanay mo. Kaya siguraduhin mong worth it yung pagsasakripisyo mo. Aba, huwag mong ismulin ang kakayanan ng mga babae nang paikutin ang hindi lang ang lalaki, kundi pati yung buong sitwasyon. Kaya alamin mo. paano ko aalamin? Sige nga, takutin ko yung bata. Hoy, sino tatay mo, ganon? Ay, tingnan mo to. Seryoso ako eh. Paano nga? O, sige. Ay, bahala ka nga. Ay, Diyos ko po, ito na bang parusa mo sa akin? Malamang, kung saan mo kasi pinapasok yung sandata mo eh. Kalabit ka lang ng kalabit ng gatilyo mo, hindi mo inaayos kung saan mo tinututok at saan mo pinuputok. Para hindi ka natuto sa akin, ano? Idol mo ako, kid, no? Siguro. Asa. Mas gagawin ko pang idol yung barangay captain dito kaysa sa'yo. Talaga lang, ha? Paano yon?
nakabuntis ka na. Gaya ng nagawa ko sa nanay mo. Tapos papunta ka na sa step 2. Pakakasala mo yung babae. Gaya ulit nung ginawa ko. Oo na, sige na. Siguro, ang tanging magagawa ko na lang, hindi gumawa ng isa pang ako. Hindi ko hahayaang matulad sa akin yung magiging anak ko. Popoy at Bea, I met Camille nung time na nakipag-friendship break sa akin si Maymay. Broken-hearted ako noon, believe it or not. Kaya ayun, open to meeting someone new ako. Someone na pwedeng panakipbutas sa totoo lang. The first few times kong pakikipag-date kay Camille, sweet naman siya. Okay naman sa kanya yung meaningless sex. At ako naman tong nagpakasasa sa meaningless sex. Gumawa ako ng mga bagay para lang maka-quote and unquote get over kay Maymay. Kung hindi uminom, nakikipagkita nga ako kay Camille. Gumawa ako ng mga bagay na nagpapatunay na basura lang ako at hindi nababagay sa isang Maymay. Kung hindi nyo pa napapansin, Popoy at Bea, hindi ako magaling sa mga desisyon ko sa buhay. I'm good at destroying myself. Pero mas mabuti nang ako ang masira kesa naman si Maymay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Happier. Popoy at Bea, ito na nga siguro yung parusa sa akin ng langit sa mga kalokohan ko. Ikinasal na nga ako sa isang taong hindi ko naman mahal. Tapos, napakasama pa ng ugali. Allow me to give you a glimpse of hell. Una sa lahat, saan ka nakakita ng babaeng willing na magpakasal sa isang lalaki alang-alang sa kanyang reputasyon? Yung mas importante pa yung image kesa sa tunay na buhay. Hindi bali ng hindi niya mahal yung tao basta mukhang happy family sa social media. Doon palang maaaning ka na eh. Kasunod, dahil spoiled brat si Camille, hindi siya marunong ng mga gawaing bahay. Wala siyang alam kundi mag-inarte, mangutya, at manadyang painitin ang ulo ko. Kababaeng tao, ang ganda, pero burara. Wala siyang alam kundi gumastos ng kwarta. Mag-online shopping, magbabad sa social media, magreklamo sa akin ng kung ano-ano, magsumbong sa nanay at tatay niya ng kung ano-ano mga bagay. At dahil dyan, Popoy at Bea, wala nang ibang ginawa yung magulang niya kundi manghimasok, sermonan, diktahan, at pangunahan ako. Naging puppet na lang ako sa relasyon namin. Itapon ko na lang yung sarili kong diskarte kasi sila na ang bahala sa lahat. Nakakawala ng pride bilang isang dapat sana ay ama ng tahanan. Camille, Oh, hindi mo na naman pinatay ang aircon sa kwarto. Tapos yung mga madumi mong damit nasa sahig lang. Ba't hindi mo nilagay sa basket? di lagay mo. Ginawa ko na. Saka Camille, okay lang ba na huwag kang kumain sa kama natin? Uminom okay lang. Pero yung chichirya mo, yung chocolate, candy, dito na lang sa sala. Ha? Kasi nagiiwan ka ng kalat sa kama eh. Pinagpag ko yung kama, ang dami nagsilaglag. May balat pa ng chocolate. Baka dagain tayo, mahirap na. Mon, anong gusto mong gawin ko? Lumabas ng kwarto every time gusto ko kumain? Well, sana.
Mon, okay ka lang? Nakikita mo tong tiyan ko? Ang hirap kaya bumangon tapos paglalakarin mo pa ako pag gusto ko kumain? Camille, hindi ka naman bababa ng hagdan eh. Ayan lang yung kwarto natin, no? Ilang hakbang lang, di ba? Yeah, ilang hakbang. Pero Mon, ang bigat ng tiyan ko, ang sakit ng likod ko, tapos gusto mo pa ako mag-effort every time gusto ko kumain? Wala ka man lang bang konsiderasyon? Mas priority mo pa yung cleanliness kaysa sa pagiging komportable ng asawa mo? Camille, ang akin lang, magiging problema kapag dinagaya ang kwarto natin. Baka mamaya umakyat pa yun sa kama natin tapos kagatin yung kamay mo o labi mo. Eh di linisin. Eh yun na nga yung ginagawa ko, di ba? Eh kaso hindi naman ako minuminutong maglilinis, di ba? May trabaho ako. So baka naman pwedeng bawas-bawasan natin yung mga kailangan ko pang gawin pag uwi ko. Eh kami nag-usap na tayo, di ba? Panatilihin nating maayos tong bahay kasi hindi maganda makalat o maalikabok. Buntis ka eh. Tapos baka... Raymond, ano bang problema mo? Yung paglilinis lang ba? Eh di kumuha tayo ng katulong. Dagdag gastos lang yun eh. Hindi mo afford. Hindi yun sa hindi afford. Eh di si dad magbabayad. Camille, hindi pwedeng hiling ka lang ng hiling sa tatay mo. Eh hindi mo nga kayang ibigay yung kailangan eh. Anong gusto mong gawin ko? Hindi nga ganun yun, Camille. Kasal na tayo. May sarili na tayong pamilya, okay? May sarili na tayong pamilya. Dapat tayo lang yung nag-uusap. Tayo lang yung nagkakaalaman ng mga bagay-bagay. Kapag sinama mo yung tatay mo, edi magkakaroon na sila ng karapatang pakialaman lahat ng sa atin. Gets mo ba? Yeah? And so? Anong masama mangialam sila? Mukhang hindi mo gets eh. Camille, that's not how marriage works. Wow! At may alam ka na bigla about marriage? Naglinis ka lang, gumawa ka lang ng gawaing bahay, biglang expert ka na about marriage? Ano? Well, Raymond, ikaw ang hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Kailangan natin ng pamilya ko, lalo na ang tatay ko. Baka nakakalimutan mo, kung hindi dahil sa kanila, wala tayong titirahang ganitong bahay. Hindi tayo mamamblema sa pampaanak ko, at lalong hindi tayo magugutom. Ano? Excuse me lang ha. Nagbabayad ako ng bills at yung mga gastos sa ospital, pinag-iipunan ko na yun. No need! Ayokong manganak sa ospital na kaya mo lang. Anong... Inaayos na ni Mama lahat. Manganganak ako sa mas magandang ospital, yung may malaking kwarto. Nag-usap na tayo, di ba? Nag-usap lang tayo, pero hindi ko sinabing pumapayag ako. Camille, Tsaka hindi ka ba natutuwa? Wala ka nang problemahin sa pera? hindi yun sa pera, Camille eh. Ang akin lang, bakit inaasa mo lahat sa pamilya mo? Para mo naman pinagmumukhang wala akong silbi. Eh sa mga asahan ng pamilya ko eh. Unlike your family. Look, Raymond, ginagawan ko na nga ng paraan kung paano gagaan yung buhay natin. Bakit ba ang dami mo pang satsat? Eh yun na nga eh, gumagawa ka ng paraan, ikaw lang. Hindi mo sinasabi sa akin. Hindi mo man lang ako tanungin kung okay lang bang ganito o ganyan. Eh kasi naman, alam ko namang hindi ka papayag sa gusto kong mangyari. Eh alam mo naman pala eh, bakit tinuloy mo pa rin yung gusto mo? Kasi alam kong makakabuti sa atin. Makakabuti sa'yo. Eh di makakabuti sa akin. Nothing wrong with that. At least hindi mo na ako kailangang problemahin. I'm good. Sarili mo na lang isipin mo. Camille, alam mo, Diyos ko Camille, You know what? Tuloy mo na lang kung ano ginagawa mo. Aalis muna ako. Andiyan na si Mama sa lobby. saan ka pupunta? May lakad kami ni Mama. Tinatamad kang lumabas ng kwarto para kumain pero sa lakwatsa hindi? Please, Raymond, huwag kang magulo. Ha? Buntis ako, oh. Huwag mo akong stressin. Diyan ka na nga. Saan ka pupunta, Camille? Saan kayo pupunta ng nanay mo? Mas na buhay to. Oh. Raymond. Raymond.
Raymond, gumising ka. Ah, Sino tong babaeng to? Eto, kahit hawak mo yung phone ko. wala. Na-curious lang ako. Ano nga yan? So, sino yun? Wala. Bakit ang dami niyang pictures sa phone mo? Wala ka na dun. Ex mo? Hindi. Ex-fling? Ex-friend with benefit? Sabi ko wala ka na dun. Ooh, sensitive. Nagka-something kayo? Or may something pa rin kayo? Walang ganun, Camille, okay? Ngayon please, kung wala ka na kailangan, hayaan mo na akong matulog. Damn. Kala ko may certain type ka sa babae. You have different taste, no? Nagsasabi mo. I'm not saying pangit siya. She's pretty, ah. I'm just prettier. Kaya siguro ako yung binuntis mo, no? Shut up, Camille. Well, Raymond, wala namang kaso sa akin kung lalandi ka pa rin sa iba. I mean, yun nasa dugo mo na yan. Pero please, huwag mong bubuntisin, ha? Ayoko ng dagdag kahihiyan. Ano? Huwag mong bubuntisin yung babae na yan sa phone mo. Baka isipin pa nila anong meron sa kanya na wala sa akin. Can you please shut the hell up? Huwag mong pakialaman yung phone ko. Huwag mong pakialaman yung ibang tao sa buhay ko. Focus on yourself. Huwag ka naman magaling eh. Bakit tininigaw ka? Triggered ka? So may something ka nga dun sa babaeng yon. My God, Raymond. Kung may isasabay ka lang din naman sa akin. Huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo. Dahil una sa lahat, hindi kayo magka-level ni Maymay. She's way better woman than you. Ah, talaga? Eh di magsama kayo? Oh, I wish, Camille. I wish. Sana magdilang anghel ka. Well, damn you. Antayin mong malaman ng tatay ko tong mga kalokohan mo. Eh di go. Isumbong mo. Wala ka namang mapapala eh. Baka gusto mo mga kalokohan mo ang sabihin ko sa tatay mo. Gusto mo sabihin kong high school ka pala, lumalandi ka na. Puisit ka? Puisit ka, puisit ka, puisit ka, puisit ka? Diyan ka na nga. Matulog ka hanggat gusto mo. Huwag ka na sanang magising, hayop ka. Masayop ka! Panira ka ng buhay eh! Popoy at Bea, sa maniwala kayo at sa hindi, I tried. Sinubukan kong maging masaya at excited sa married life with Camille. Pero kung ganong mga klaseng tao ang makakasama ko, para nakikita ko na ang hindi magandang kahihinatnan ng marriage namin ni Camille. Basically, kung ano yung nangyari sa mga magulang ko, malamang sa malamang, ganun din ang mangyayari sa aming dalawa. Himay! Himay! Mond? Ginagawa mo rito. Hindi ka dito sandali. Eh, ikaw, anong ginagawa mo dyan sa pinto? Hindi ka dito. Teka. Oh, bakit? Okay ka lang? Hindi eh. Miss kita eh. Saka, pagod na ako, May. Bakit? Dami kang deadlines? Dami ako sakit sa ulo. Gaya ng... Teka nga. Bitawan mo muna kaya ako na makapag-usap tayo ng maayos. Ayoko, mamaya na. Pa-charge muna. Mond, nakakahiya. Kasal ka na, pinapaalala ko lang. Baka mamaya machismis pa tayo dito sa office. Hayaan mo sila. Akong pake. Sila ba pagod? Hindi naman ah. Mond, bitaw na, okay? Bitaw na. Bakit? Wala ka bang awa sa akin? Eh, hindi kasi magandang tingnan, Mond. Everybody knows nakasal ka na. Ano naman tayong ginagawang masama? And, hindi na pwede yung mga ganong yakap-yakap ha. Kahit itong hawak sa kamay na to, bawal na yan next time. May magagalit na kasi.
Hindi malalaman ni Camille 'to. Wala naman yung pake sa mundo pwera sa sarili niya, eh. Hindi si Camille. Someone else. Someone else? Oo. May someone else ka? Oo. Finally, I found someone else. Nandito nga na naman tayo. Una pa lang ako na ang talo. Oh. Really? Sino? Taga saan? Hindi mo kilala eh. Hindi taga dito sa atin. Basta, kwento ko sa'yo soon. Maaga pa eh. We're still getting to know each other. Oh. Wow. Good for you. I mean, I'm happy for you. Thanks. Kaya wala nang mga yakap-yakap ha. Wala nang holding hands. Wala nang yayaan kung san-san. Huwag ka na rin tatawag ng madaling araw sa akin. Sana lang mag-work. Sana okay. Yeah. Sana. I'm sure magiging okay yan. Ikaw pa. Tanga na lang yung lalaki kapag pinakawalan ka niya. I mean, tanga niya. Hayop siya. I mean, ayusin niya lang, di ba? Huwag ka mag-alala. He's a good man. He's a great man. Good. Congrats. You deserve it, Maymay. You deserve a really good man. I mean, I'm really, really happy for you. Thank you. I'm happy then. I'm happy for me. Habang may oras pa bitaw na nasasaktan na ba bitaw na di na makahinga at hawa ko pa kailangan magpalaya upang makalaya bitaw na bitaw na oh. Happy for you. Talaga ba, Mon? Talaga? Galing ah. Sinungaling mong hayop ka. Congrats. Tawa-tawa ka pang gago ah. Good man, good man. Walang good man sa mundong to, May. Wala. Pare-parehas lang kami. Yung good man na sinasabi mo, lulukuhin ka rin yung hayop na yan. Sino ba siya, May, ha? Sino ba siya? Sino ba siya? Sino siya? Hoy, ang ginagawa mo dito sa bahay ko? Tsaka, ano yan? Lasing ka ba? Hoy, kid! Pwede maglasing pero ala naman basagan ng gamit, uy! Ano ba problema mo? Natay. Papalabas lang ng init na ulo. Si Camille na naman ba? Sino yun? Wala akong kilalang Camille. Ay, tama na yan. Umuwi ka na sa asawa. Tayo naman. Pagbigyan mo naman ako. Punong-puno na ako eh. Sasabog na yung utak ko. Sasabog na tong dibdib ko. Konting pitik na lang to, tay. Konti na lang. Alam mo yung nakatira ako kasama yung isang babae na hindi ko naman mahal? Pinakikisamahan ko pa yung pamilya na sasamahan ng ugali. Tapos tayo, nag-iisang masaya, yung nag-iisang maganda sa buhay ko, pati yun mawawala na. Buisit na buhay to. Buisit! Wala ko kwenta.
ginagawa, anak. Ako dapat yun, tay. Ako dapat yun. Ikaw sana. Kaso, wala eh. Pinalagpas mo. Kaya, bitawan mo na, anak. Kawawa naman. Alam nga namang hintayin ka niya. Kailangan din sumaya ng tao. Hayaan mo na sumaya yung tao. Habang may oras pa bitaw na nasasaktan na bitaw na di na makahinga at hawak ko pa kailangan magpalaya upang makalaya bitaw na. Torture, Popoy at Bea. Sobrang torture ang buhay ko during that time. I went home to a woman I hate, while the woman I really love is now with someone else. Sabi ko nga, bakit nga ba ako pinaparusahan ng ganun? Naging honest naman ako sa lahat ng babaeng i-date ko. Hindi ko naman sila ginamit. Pumayag naman silang lahat sa kung ano ang kaya kong ibigay. With consent naman lahat ng yun. So sigurado naman akong wala akong binastos o pinaasa sa kanila. Sila lang yung nag-expect ng sobra mula sa akin. Puwera kay Maymay. Puwera sa kanya. Yun, aminado ako na nahirapan akong bitiwan si Maymay. Hindi ko siya magawang bitawan kasi I really want her. But I can't have her. I must not have her. Popoy at Bea, hindi ko siya pinaasa. Hindi ko lang mapigilan yung sarili kong i-express yung tunay kong nararamdaman para kay Maymay. Kaya kahit na may kanya-kanya na kaming kasama sa buhay, hindi ko rin napigilan ang sarili kong alamin kung kumusta na siya. Kung masaya na ba siya with someone else. Knock-knock. Magandang hapon, miss. Uy, Mond, bakit? Busy ka? Tara, kape tayo. Mabilis lang. Mond, Uy, ang OA, porque may love life ka na, bawal na tayo mag-usap talaga. Kakape lang tayo eh. Hindi kita gagawa ng kung ano. Ito naman. alam ko. Kaso may gagawin kasi ako eh. Di sa coffee shop mo dalhin. Ano ba yun? Tulungan na kita. Hindi, Mond, I need to go. May lakad ako eh. Lakad. Right. May date ka. Ay, punta. Ha? Sorry, stupid. Bakit ko nga ba tinatanong? Sige. Alis ka na. Ingat kayo. Enjoy. Thanks. Ingat ka rin. Okay. Nasaan na ba si Maymay? Tagal naman niya dumating eh. Malilate na siya sa trabaho. Ayun. Okay, simple lang. Ay! Oh my God! Ay, no, sorry. Uy! Maymay! Hi! Good morning! Hi, Mond. Late ka na. Ba't ngayon ka lang? Paano mo nalaman? I mean, tingnan mo oras oh. Usually, gantong oras, nasa taas ka na eh. Akin na yung gamit mo. Ako na magdadala. Hindi. Okay lang. Ako na. Kaya ko na.
May, tulungan na kita. Hindi nga, okay lang. Sige, una na ako. Umakyat ka na rin kaya. Late ka na rin, oh. Sige ah. May. May. Bakit? Wala. Sige, go. Bye. I can make it through the rain. I can stand up once again on my own. And I know that I'm strong enough to busy ka, Chino. Hinayo pa ka, Raymond! Diyos ko, akala ko si Vala ko na. Ha? Ano ba ginagawa mo dyan sa gilid na hayop ka? Tumigil yung puso ko sa'yo. Busy ka, Chino. Yes, busy ako. Itatanong sana ako eh. Tingnan mo to. Magtatanong kung busy ako. Sabay, oh, anong tatanong mo? Asa si Maymay? Aba, ewan ko. At kung alam ko man, ba't ko chichika sa'yo? Che! Sino yung bago ni May? Oh, fishing expedition ka ha? Sino ka mo? Secret. Wala naman akong gagawin eh. Gusto ko lang malaman. Curious lang ako. Gusto ko lang syempre i-check kung okay ba yung tao or what. Well, hindi mo na kailangan gawin yun, Mond. Kasi ako na nagsasabi sa'yo, Maymay is in good hands. Very good hands. Ano bang pangalan? John Lloyd Cruz. Seryoso nga, Chino? Alden Richards. Chino, please. O edi sige. Brad Pitt. Look, Mond. Eto seryoso na. Huwag mo nang alamin. Huwag ka nang magtanong-tanong. Hindi lang para kay Maymay, kundi para sa'yo din. May ibang buhay ka na. Doon ka na lang mag-focus. Huwag mo nang alamin yung mga nangyayari sa buhay ni Maymay kasi nadidistract ka lang sa mga bagay na dapat pinagtutuunan mo ng importansya. Eh, Chino, hindi to yung gusto kong buhay. Hindi si Camille yung gusto kong makasama. Si Maymay, Chino, si Maymay. Alam ko, Raymond. Alam ko yun. Kita ko naman kung paano kayo dati. Kaso, Mond, you had your chance. You had your time with Maymay. Pero hindi mo binigyang importansya. Kasi nga alam ko I'm not good enough for her. So ngayon feeling mo pwede na. Good enough ka na. Parang magic. Ay, Mond. Hinahanap mo lang naman si Maymay kasi hindi ka masaya sa kung saan ka ngayon. Naghahanap ka lang ng way to escape. Alam mo yun, parang kung masaya ka siguro for sure wapakilas ka pa rin. Mali ka dyan, Chino. Maling-mali. Nagkakaganito ako kasi na-realize ko na yung nawala sa akin. Sabi nga nila, di ba? Hindi mo alam kung anong meron hanggat hindi ito nawawala sa'yo. Mond, huwag ka mag-feeling na may nawala sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Maymay was never yours. And you were never hers. Anyway, kung wala ka nang irarant, alis muna mi. Puntahan ko muna si Maymay at TJ. Sino? Sino? Anong sino? May sinabi ba ako? May narinig ka ba? Anyway, diyan ka na. Bye. Good luck. At nakuha ko nga ang pangalang TJ Popoy at Bea. At ginawan ko talaga ng paraan para malaman ang iba pang mga detalye tungkol sa kanya. Anong itsura, anong trabaho, taga saan, mayaman ba, mabait ba, at kung ano-ano pa. Akala nyo sa babae lang o kayong mga babae lang ang marunong mag-imbestiga. Kami ring mga lalaki, oo. Kapag ang lalaki ay in love at nasaktan, willing din gumawa ng kung ano-anong mga kababawan. And in my case, gusto ko lang malaman kung sino yung
ipinalit sa akin ni Maymay. Gusto ko lang i-check yung kung better man ba siya at magagawa niyang gawin kay Maymay yung mga hindi ko kinayang gawin noon. At sa galing kong mag-imbestiga, Popoy at Bea, nalaman ko yung restaurant na pag-aari ng family ng TJ. At pinili kong pumunta ng birthday ni Maymay. Nag-leave kasi siya sa trabaho so inassume ko na baka dun siya nagpa-party. Wala naman akong balak na manggulo. Well, medyo lang siguro. Gusto ko lang sindakin yung TJ na yun. Eh wala eh. Nagsiselos ako, bakit ba? At kapag ka nagselos ako, I can be as immature as a 5-year-old child. Pero iba ang dinatnan ko nung pumunta ako sa restaurant na yun. Hello, welcome. Pwedeng dito mo po? Yes, sir. I'll be there in a sec. Okay. Here's our menu, sir. Available lahat except sa fruit shakes. Kakabukas lang kasi namin so inaantay pa namin yung delivery. Pero everything else is good. Okay. Brewed coffee, please. Brewed coffee, okay. Would you like to try our pastries to go with your coffee? Hindi. Brewed coffee lang. All right, a minute or two. Okay. Amy, brewed coffee please, isa. Hello. Boy, saan ka? Dito. Nagpunta ka nga? Oo, bakit? Sira ulo to. So, andyan. Oo. Gago to. Huwag kang gagawa ng gulo, ah. Kinakabahan ako sa iyo, eh. Hindi, sira. Sige na. Sige na, bye na. Raymond, Brewed coffee, sir. Thanks. You're Raymond, tama? Ha? Raymond. Your name is Raymond. Oh, bakit? Sabi na eh. Paano mo nalaman? May I sit? Sige lang. Paano ba? Nakita ko yung mga pictures nyo. Pinakita ni Mai, actually. So, kilala mo ako? Sa kwento ni Mai. So, sinabi ni Mai kung sino ako sa buhay niya? Yeah. Sinasabi naman namin lahat sa isa't isa eh. So, what brings you here? Wala. Masarap daw yung kape dito eh. Okay. Sige. I'll leave you na. Let me know if you need... Kumusta kayo? Okay naman. You don't have to worry. I'm taking good care of her. Look, Raymond. Hindi ko alam bakit ka nagpunta dito. Pero wala akong problema sa'yo. I mean, ayoko ng gulo or whatsoever. Gusto ko lang klaruhin yun. You're not a threat to me. Good for you. Tingnan natin. Ito bayad ko. Keep the change. And ano sabi mo kanina? Sinasabi mo lahat sa kanya? Including yung anak mo? Oo. Alam na niya yun. Good. Okay. See you around. Birthday party ni Maymay mamaya. Sa bahay nila. You can join us. Buti ka pa marunong mang-invite. Salamat ah.
Hindi nga. Sabi niya punta ka daw. Gago yun ah. Honestly, hindi ko alam kung nagyayabang o nakikipagkaibigan. Hirap basahin ang mukha eh. Hirap basahin pero sarap basagin. Eh, siyempre, di pwede yun. Pag nalaman ni Maymay yun, edi deads ka lalo. At pag nalaman ni Camille yun, deads ka rin sa tatay niya. Ano, ayos ba? Sa totoo lang, boy, wala na akong pake. Wala na akong pake doon sa tatay ni Camille. Bahala sila. Basta habol ko yung bata. Pero sila, sama-sama sila. Pag lumabas na yung anak ko, tatangayin ko. Tatago kami. Tapos sasama ko si Maymay. Kaming tatlo. Sure ako, boy, mamahalin ni Maymay yung anak ko gaya ng pagmamahal niya sa akin. Papalayo-layo kami. Tandaan mo yan, boy. Dami mo alam. Game, managinip ka lang. Kunwari, posible. Kunwari, mahal ka pa rin ni Maymay. Mahal ako nun. Mahal ka noon. Boy, wala pang 1 taon. Tingin mo ganun kadaling mawala ang feelings niya para sa akin? Oo naman. May kapalit ka na eh. Ayop ka. Totoo naman eh. Sakit ng katotohanan, no? Ay, buhay. Nandito nga. Na naman tayo. Una pa lang. Ako na ang talo. Oh. Magpapaikot-ikot lang kahit na malinaw na lang tayo. Tama naman nawala ako kahit pa ganyan tayo. Habang may oras pa bitaw na nasasaktan bitaw na di na makahinga at kailangan magpalaya upang makalaya. Bitaw na, Heto na nga. Di ba sabi ko natuto ka na? Ba't nandito tayo? Magpapaikot-ikot lang kahit na malinaw na walang tayo. Tama naman ang babala, ba't kumapit-kapit pa ganyan tayo? Habang may oras pa bitaw na nasasaktan na ba? Bitaw na di na makahinga at hawa ko pa. Kailangan magpalaya upang makalaya. Bitaw na habang kaya mo pa. Habang tumatagal, lalong nasasaktan. Hayaan mo na. Mond, anong ginagawa mo dito? Ay, Anong ginagawa mo dito? oo ah.
Birthday mo, hindi ka naging invite. Okay ka lang? Oo naman. Joke lang. Huh? I'm not okay, Maymay. Mond, Miserable ako, Maymay. Sobrang miserable. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. May hindi ako makahinga. Para akong sinasakal. Hindi ko na kaya, May. Ayoko na. Sa'yo na lang ako, May. Ito na lang ako sa'yo. Mond, ano bang mga sinasabi mo? Hindi ko na kaya, May! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya dun. Para lang ako pinaparusahan araw-araw. Hindi ko mahal si Camille. Hindi namin mahal ang isa't isa. Hirap na ako dahil ikaw gusto ko makasama. Dapat tayo na lang eh. Ako na lang, May. Iwan mo na si TJ. Sumama ka na sa akin. Tayo na lang. Nagmamakaawa ko. Tayo na lang, May. Tayo na lang. Napatingin sa akin, tabi ang aking damdamin. Mga matang nagsasabi, pigilan ang aking sarili. Mond, hindi pwede. Hindi na pwede. Kasal ka na. Papel lang yun, May. Papel lang. Pwede kong gawin ng paraan yun. Gagawin ko ng paraan yun para sa'yo. Kaya kong iwan lahat para sa'yo. Sabihin mo lang, bipitawan ko lahat, May. Raymond, hindi nga pwede. Una sa lahat, hindi mo ba naisip yung bata sa tiyan ni Camille? Tatay ka na, Raymond. Hindi lang to tungkol sa'yo. Yung anak mo yung unahin mo. Kaya kong maging tatay, May. Hindi ko tatakasan yun. Hindi ko kayo maging asawa. Hindi sa ibang babae. Kung pipilitin kong makisama yung Camille, mas mapapasama lang yung bata kasi araw-araw niya makikitang nagpapatayin yung magulang niya. Gaya ng magulang ko, May. Gaya ng magulang ko. Tingnan mo nangyari sa akin. Hindi ko gusto kong maging katulad ng anak ko. Hindi, May. Pwede. Kaya ngayon pa lang gagawan ko na ng paraan. So gagamitin mo ako ganon para matakasan mo yung asawa mo. Hindi kita gagamitin. Eh anong tawag mo doon? Pinipili kita, May. Pinipili kita. Oh wow! Thank you ha! I feel so honored. Hindi naman ako na-inform na kasama pala ako sa options mo. May. Well, sorry ka na lang, Raymond. Huli ka na. Huli na ang lahat. Dahil fortunately for me, merong isang lalaki na sa umpisa pa lang ako na ang pinili. Hindi ako sinama sa option. Hindi nagdalawang isip mahalin ako ng buong buo. Talaga sino? Yung TJ? Well, he's not exactly perfect for you. Anong pinagkaiba namin? Naghahanap lang din yun ng magiging nanay niya. At willing ako. Thank you very much. Payan, May. Maghahanap ka na lang din na ipapalit sa akin. Sana yung walang sabit. Kung makataboy ka sa akin, parang akala mo santo yung pinalit mo ah. Kung ikukumpara sa'yo, oo! Sige, papiliin mo yung sarili mo. Pero sinasabi ko sa'yo, magkakaproblema din kayo. At sa dulo, iiwan ka rin ng TJ na yan. Maiiwan ka rin mag-isa. At pag nangyari yun sa akin, ka rin tatakbo. Like you always do for the past 3 years. Natakpan ang mga mata. Okay ka na? May sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. I'm sorry. Thank you, Mon. Thank you. Pinatunayan mo lang na tama yung desisyon kung kalimutan ka na. Kasi TJ will never hurt me the way you do. The way you always do.
May, hindi. May, I'm sorry. Sorry, May. Sorry. Alis na, Mon. At huwag ka na sana magpapakita sa akin. Sorry, May. I'm sorry, May. Sorry, please. I'm sorry. Tumayo ka dyan. Bitawan mo ako. May, I'm sorry, May. May, please. Please, May. May, please. Diyan ka na. Mahal kita, May. Mahal kita. Bitaw sabi! Mahal kita, goddammit! Mahal kita. Naririnig mo ba ako, May? May. Oo, Raymond. Narinig ko. But you're 3 years late. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa akin. Natakpan ang mga mata ng umaagos na luha, umaasang makita ang pagmamahal na sa atin, dahilan ng nakaraan, kung ba't di mapakawalan, kung ba't di ko masiling ang pag-asang ikaw ay babalik sa akin. Popoy at Bea, sobrang desperado na ako that time. I was close to being depressed. Matitiis ko sigurong makisama sa babaeng hindi ko gusto, pero parang hindi ko maatim na may iba nang nagpapasaya sa babaeng minamahal ko ng sobra-sobra. Ever since nagkakilala kami ni Maymay, wala siyang ibang tiningnan, kundi ako lang. And that made me very, very happy. Walang ibang nagmahal sa akin gaya ng pagmamahal at pag-aalaga ng isang Maymay. Mas minahal pa nga niya ako kaysa sa mga magulang ko. Her love is real, pure, and loyal. Everything I am not. Kaya nga, I'm sorry kung hanggang sa kaduluduluhan ay kinapitan ko si Maymay. Umasa lang ako na baka may katiting pang pag-asa para ayusin ang mga buhay namin. Sa isip ko noon, Popoy at Bea, kasal na ako, oo. So what? May annulment naman. Sabihin lang ni Maymay, ay hihiwalayan ko na si Camille. Kayang-kaya ko pa rin namang maging tatay sa anak namin. Ganun na ako kadesperado during that time. Kasi si Maymay talaga. It's always been her. Kinailangan ko lang mahirapan muna bago magkalakas ang loob to fight for her. Hindi ko deserve si Maymay, pero sana deserve ko ang makaranas ng tunay na pagmamahal. Hanggang dito na lamang muna ang kwento namin, Popoy at Bea. Marami pa akong gustong sabihin pero hindi na kasya ang oras. Maraming salamat sa chance ang ibinigay ninyo sa akin. This really means a lot. Lubos na gumagalang, Raymond. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Happier. Bea, medyo masakit sa ulo yung kwento. Anong oras na ba? Bakit? Iba rin itong iba rin itong binahagi sa atin ni Mond, 'di ba? Ni Raymond sa kwentong narinig natin kahapon mula kay Maymay. Kaya naman Bea, please do the time check first. Oras natin, mga kamorkada. 2:16 na, Poy. 2:16 na ating oras. And sige, huminga ka muna dyan, magpahinga ka muna, Popoy. Ako muna ang kukuda dahil kanina pa ako nakikipagtsikahan dito sa mga kamorkada natin sa comment section.
And gaya ng ine-expect ko, halo-halo sila ng opinion. Meron Yes. dyan, solid TJ Natix. Pero meron dyan, lumambot ang puso para kay Raymond, para kay Mon. Kahapon, ang gagalaiti kung ano mga sinasabi, para mga hindi magagandang mga Yeah. chika tungkol kay Raymond. Mm. Pero pagdating ngayon, lahat sila, parang, may mga ganon-ganon. Alam mo Bea, no, itong story natin for today ay kumbaga ibinukas na natin. Eto na, 'di ba? Hindi lang yung loko-loko at parang happy-go-lucky na Raymond na walang pakialam, insensitive, matasabi natin kahapon. Ito pala, ang dami ring mga hugot ni Raymond. Unang-una, wala pala siyang, hindi niya alam, 'di ba? How it is to really love someone. 'Di ba? Kasi wala siya nakita noon sa pamilya niya. Kaya takot siya sa commitment dahil nakita niya sa mga magulang niya nagbabangayan. At kapag wala silang space para sa pagbabangayan bilang mag-asawa, siya naman bilang anak ang pinagtitripan nila. 'Di ba? Hindi naman natin sinasabi na napakasamang magulang, no, it's the environment, yung family, yung environment ng isang pamilya, ng isang tahanan. Hindi naranasan yon ni Raymond. Although nandyan naman ang mga magulang niya. Pero nandyan lang sila bilang mga magulang ko. Pero yung pagmamahalan, yung unity sa loob ng isang home, wala. At saka, Poy, eto mga kamarkada, try to understand, Mon, kasi hindi naman natin matututunan yung paano ba magmahal ng isang tao sa mga napapanood lang natin, sa mga nababasa natin. Totoo yun, kung hindi ka nakaranas ng pagmamahal, so paano ka magkaka-idea? Paano nga ba magmahal? Paano magpahalaga? Paano mag-commit sa isang tao, 'di ba? Ibigay natin 'yun dito kay Mon. At saka, sorry mga kamarkada, ewan ko sa iyo Poy kung anong POV mo, pero ako for now, naaawa kasi ako po. Pero medyo malambot ako dun sa mga taong, anong tawag dito? Sabihin na nating taong broken. Medyo, ang tawag dito, underdog. Yung mga ganon, parang gusto kong Yeah, for now, he's the underdog. For now, Kanina, kahapon, di ba? Siya yung winner na sana. Parang siya pa yung kontrabida, pero hindi lang pala yun. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi lang yung nakikita natin, yun lang yun. 'Di ba? Sa point of view ni Maymay kahapon, parang sinayang mo, wala kang ginawa, wala kang effort. Sa akin, parang ganun lang, plain. Pero ngayon pala, ang daming una-una, pangalawa na lang, no? Una-una dun sa pakikipag-commit ni Mon. May issue doon kahapon kaya Maymay. Pero ngayon, 'di ba, eto na. Napuwersa siya sa isang commitment, 'di ba, na may pananakot pala talaga nangyari, 'di ba, sa pagpapakasal niya kay Camille. Sabi nga pagpikot, mga ganyan-ganyan. Pagpikot yan. At saka Poy, alam mo, napansin ko, kahapon kasi akala natin, inisip natin napakayabang ni Mon, ang taas ng tingin sa sarili, hindi kaya mag-commit sa babae, ganyan-ganyan. Pero the other way around pala, ang totoo, ang baba ng tingin niya sa sarili niya, kaya feeling niya hindi deserve ni Maymay yung isang katulad lang niya. Alam mo yon? Ang baba nga ng tingin niya sa sarili niya. And I have a question, Poy, sabi kasi ni Mon kanina, mali ba yung parang style niya? Kasi kapag may dinidate siyang babae, hindi naman niya sinabi pinagsasabay-sabay niya lahat. Pero kapag may dinidate siyang babae, sinasabi naman niya na hanggang dito lang yung boundaries ko. Pumapayag naman daw yung babae. Bakit parang bakit parang nagiging kasalanan pa daw niya? Parang feeling niya, wala naman akong ginawang masama. Sinabi ko naman yung totoong gusto ko, kung hanggang saan lang ako. Bakit parang sa dulo-dulo, ang sinasabi ng mga kamarkada natin, ayan kasi, hindi ka marunong mag-commit, ayan, alam mo, ganyan-ganyan. Alam mo, no, based sa personal experiences, ayan, pero hindi sa mga observations din natin, nagiging problema lang rin naman talaga, nagiging complicated ang isang relationship. Sabihin na nating casual, di ba? Casual or sexual relationship. Kasi ganun ang meron lang si Monde. Yun lang yung in-offer niya.
Di ba yun yung sinabi niya sa atin dito, it's just about sex at yung casualan lang na parang walang commitment. I mean, one night stand, di ba? Ganun lang tayo. FUBU, ganyan, fun buddies. Di ba? Let's just do this for fun, no commitments. Okay, nagiging komplikado talaga yan. I don't know ha, sa observation ko, hindi ko naman ibinabato sa inyong mga kababaihan. Pero kasi yung iba kapag may nangyari na, 'di ba? Well, sa aming mga lalaki, o sige, ganito lang 'to ha. Pero kapag may nangyari, nasundan pa, may magtatanong na diyan, ano ba tayo? Yan na. Kaya mag-ano ba tayo? Yun eh. Yun yung isa sa mga questions na nagpapa-complicate ng ilang mga bagay. At syempre, yung mga tipo ni Mond, ito na yung, teka, wala naman tanungan na ganyan. Unang-una, kung gusto mo ko, kung pumayag ka sa arrangement natin, wala naman tayong problema nakita ron. Pero bakit ka nagtatanong na, mag-ano ba tayo? Hindi ba ginagawa natin to just for fun? But, di ba, the moment na ma-raise yung question na yun, at the moment na parang iiwas na ang lalaki sa ganun, yan kasi, alam nyo, I don't know if it's by nature, ano? Ayan, nature kasi ng mga kababaihan, alam nyo, para sa mga kalalakihan, ano, na hindi naman basta yan papatol unless prostitute siya or she's doing it for work. Di ba, hindi yan basta papatol sa isang lalaki ng walang emotional attachment. Di ba? I don't know. Can you answer that, please, Bea? Babalik ko sa iyo yung tanong. Kasi ako, alam mo yung iba yung sinasabi sa gustong mangyari. 'Di ba? Ang sinasabi ng babae, yes, okay lang ako sa ganitong klase ng arrangement, casual lang. 'Di ba? Sex lang yung hanap natin, ito lang. Pero at the back of her mind, ang inaano niyan is kailangan ko siyang ma-please, kailangan maging sa akin siya kasi hindi ka naman papayag. 'Di ba? Hindi kayo papayag. Kami pa nga mga lalaki maakusahan nyo na pumapatol kami kahit walang emotions involved, walang love kahit paano. Pero mga babae, alam ko, kailangan gusto ka muna niyan bago bumuka ang bulaklak. Okay, Poy. Well, ako personally, hindi ko carry yon. Syempre, I need to love, hindi lang gusto love someone bago ibuka ang mga bulaklak and everything. Pero I have a couple of female friends who can do that, na engage in intimacy nang walang kang nararamdaman. Pero ang meron is physical attraction. And then, bonus na lang kung nakita mo na may potential na mabuting tao tong lalaking to. Ganyan, Seryosohin. Oo, pero most of the time, physical Sino ba yung attraction dalawa mong lang. friends na yan? Anong dalawa? Couple, marami. A couple of... couple, marami couple, dalawa lang. Couple nga, a couple of... Basta. I mean... Couple or more. Physical Even attraction better. lang talaga yung... Physical attraction lang talaga yung kauna-unahan. So, pero carry naman. Carry naman nila. Pero feeling ko, base sa historical data, historical data, mas madali lang talagang lumambot at ma-fall ang babae. I feel like, correct me if I'm wrong, guys. Mas madali pa. Mas madaling ma-fall ang babae. Inaamin ko yun kesa dun sa lalaki. So, sa mga ganyang sitwasyon yes. parang, Sa ganung arrangement. Oo, Yes, sa ganung arrangement. So, inaamin mo, no, na sabihin na majority. Di ba? Not everybody. Majority. Kasi nag-agree tayo doon. Ako, ganun din eh. Kasi ilang beses ko na rin, well, in my personal experience nga, ilang beses ko na rin naman naranasan na parang, bakit biglang may tanungan na ganito? Teka, ito na yata yung nasa na ba yung exit dito? Di ba may mga ganun na kapag, akala ko ba, kumbaga, yung physical lang natin, yung trip lang natin, yung bakit may tanungan na, mag-ano ba tayo, may ganyan ba tayo? Ganyan yung tingin natin kay Raymond eh. Kaya nga, Poy, feeling ko, hindi sa kinakampihan ko, pero somehow nagiging unfair tuloy yung sitwasyon sa mga lalaki. Pagdating sa ganong klase ng setup, ang lumalabas tuloy, sila pa yung nagmumukhang masama kapag ka hindi napagbigyan yung gusto ng babae. When in fact, umpisa pa lang,
malinaw ng pinag-usapan Yun ang na arrangement. hanggang dito lang tayo, oo. Kaya pag hindi, Well, thank you, Bea. kapag hindi ka napagbigyan, wag kang magngangawa, wag kang mag-iinarte kapag hindi pumayag dun sa gusto mo. Umpisa pa lang naging honest naman na sa'yo 'di ba? So bakit Yes. mo sisisihin at pagmumukhaing masama yung lalaki? Sorry Mhm. ayoko lang kasing, anong tawag dito? Ayoko lang kasing nagmumukhang tanga or nagiging kawawa yung babae sa mga ganyang setup. Pwede Mhm. namang iwasan. Alam mo yun? Yeah. Pwede namang Mhm. kapag gamitin mo muna kasing utak mo bago mo gamitin yung puso mo, ganon. Yes. Ayan, pero alam mo, Bea, sa ganyang setup na komplikado nga na, well, nag-agree naman si Bea na kahit siya, kilala niya ang mga babae, biglang naghahanap na ng, kailangan may relasyon na tayo if we're going to do it again, ano? Yung pagiging intimate natin sa isa't isa. Dito naman, sa kwento nga ni Raymond, kumbaga sabihin na natin parang slow foot, ano? Yan, slow learner itong si Raymond. Nung may pagkakataon siya na sige na, ituloy mo na, take it to the next level. Yung sa inyo ni Maymay, takot na takot siya. Ayan, pero it took one Camille, isang pananakot, nakakatakot na Camille kasama ang pamilya niya at ang mga kadikit na mga pulis. Diba? May sunugan pa ng bahay kanina, narinig ako, sabi ko, that's just unfair, ano? Para lang pakasalan ka, wow. Wag naman ganon. Diba, wag ganon. Ano yung shotgun wedding? Ayan, pikot. Ayan, pero eto ngayon, ikaw ang naghahabol. Ikaw ang hinahabol noon, ikaw naman ang naghahabol ngayon. Dahil nga slow learner ka. Ngayon mo lang natutunan na si Maymay pala talaga. Pero alam nyo, I don't take it against Mond. Ano? Meron ho talaga mga tao na kapag ka sila ay meron ng parang kaagaw, tsaka lang nila nare-realize kung gaano ka-importante ang isang tao para sa kanila. Diba? Kapag ka hindi sila threatened, kapag ka walang ibang umaaligid, walang pakialam. O sabihin na natin, may pakialam naman pero hindi masyado binibigyan ng importansya. Pero Safe the pa kasi, moment na maramdaman nila, na meron ng kakumpetensya, ayan, eto na. Kahit nasa ang sitwasyon pa ito, may asawa na nga si Mond. Kita nyo, willing siyang i-give up. At sino ba naman ang hindi mag-give up sa isang ugali rin naman ni Camille? Kaya alam mo, maiintindihan mo din kung bakit napaka miserable ni kahit ako po, hindi ko kaya yun. Yung uuwi ako, tapos hindi ko na nga mahal yung tao, tapos sama ng ugali. Ako mababaliw din ako. Hindi ko rin Naobligahan ka. Naobligahan kang samahan. 'Di ba? Alam mo, meron kasi mga tao na pumapasok sa isang relationship na sabihin na natin nagkabiglaan, nagkabuntisan kasi. Nagkabuntisan, nagkabiglaan, nagkasubuan, pero natututunan nila along the way, 'di ba? Kung papaano nga maging mag-asawa, 'di ba? At maging isang maayos na pamilya. But sa inuugali, sa ikinikwento sa atin ni Mond, basta sana wag nang sumulat to si Camille, ha? Alam mo, yung mga kamarkada natin, sana po si Camille din sumulat. Guys, no thank you. Charing. Alam niyo, feeling ko hindi siya susulat. Why? Why? Tamad, di ba? Baka yung tatay niya pa ang mag-ano niyan, ang sumulat niyan para sa kanya pa. Hindi, at saka alam mo po, Narinig ko, sinabi ng mga friends ko, yung kwento ng asawa ko na si hindi, sorry, biro lang to Camille, wag ka na magalit sa amin. Pero feeling ko, sabi niya pa, baka may kilala ka, di ba marami kang connection ng mga pulis? O sige, baka may kilala ka rin dyan, scriptwriter o pakisulat ng kwento. Tinatamad ako, kailangan makaganti tayo dito pa. Di ba? Spoiled I don't. Hindi, at saka, feeling ko hindi yun magsusulat po Kasi iingatan niyan yung niya, yung image niya, Iingatan niya yung reputasyon niya, ayaw niyang hindi niya magagawang sabihin ang lahat ng tungkol sa kanya, 'di ba? Dapat yung mga magaganda lang daw nakikita tungkol sa kanya. Pero may mga nagko-comment dito na bitin daw sila sa story. Guys, kaya nga 3-part Huwag mo na kayong alam, nakakabitin, oo. Kaya nga meron pa isa pang bukas. Yes. Oo. Kaya naman, tignan natin, I also admire, dito sa kwentong ito, yung paghaharap ni TJ at ni Mond. Uy, may nangyari nga palang ganon. Diyos ko, dahil nakita nga pala. I admire TJ dun sa parting yun.
I also admire the yung courage nitong si Mond, 'di ba? Na maghahanap siya ng away pero hindi kaaway yung nakita niya. Kumbaga parang ano mo aawayin to, hindi naman nakikipag-away, matinong kausap, 'di ba? Kaya I admire them both. Ayan, for the courage and for the respect na meron sila nga lang nung moment na yun nga, kumausap na itong si Mond, yun na yung napakalaking rason na yun para awayin ni TJ itong si Mond nung nagsisisigaw kanina no sa birthday ni Mai. Kaya naman pala napunta dun si Mon Si sa Mon birthday dahil din party. kay TJ. In-invite pala ng loko-lokong TJ na to. Siya yung pala nagsabi sa yung location natin mamayang gabi. Pero alam mo, Bea, if I were TJ, I do the same. I do the same. Why? Why? Gusto kong malaman na itong babaeng to, sino ba talaga ang pipiliin sa amin? 'Di ba? Sa akin lang. Okay na rin yun. Sige na, parehas ka namin makaharap. Lalaki sa lalaking usapan, sino sa amin? Ito bang mokong na to, sabihin mo? O ako? Kumbaga, parehas naman kami matino eh. Parehas ka. O, di ba? Isa yun sa pwedeng tama na rin. Kaya I admire them both, Ayan, for going the extra mile. Ang ganda mo, Maymay. Pihira ka. Nakakainis yung kagandahan mo, masasampal kita ng personal. Para mabawas-bawasan yan. Walang hihingi ng face reveal dyan hindi po. Private po silang mga tao. Ayaw nila. It's complicated enough para i-share pa sa yun po ang sinabi nila, komplikado na ang nangyari sa aming mga bagay-bagay, wag na nating complicate by revealing our true identities. Oras na natin 20 minutes before 3 p.m. mga kapamilya, meron pa tayong isang installment tomorrow, Friday. Ayan, para sa huling parte nitong kwento nga na ibinahagi sa atin kahapon ni Maymay, ngayon ni Raymond, at syempre bukas naman, thank you, ayan, sa ating magiging letter sender na si TJ. Kaya mga kapamilya, huwag po kayo magsasawa. Sana mas dumami pa ng dumami ang mga manonood sa ating live streaming. I-share nyo pa po ng i-share ito at sabihin nyo dun sa mga nakamiss ng kwento ngayon, sa mga nakamiss ng kahapon, uy friend, halos kalahating taon na mawawala sa'yo kapag hindi mo napakinggan itong kwento ng Dear MOR mula Wednesday hanggang Friday at hindi ka magkakajowa. Yun ang sabihin ninyo. Kaya i-share nyo na po ng i-share ang mga kwentong ito. True. At syempre, bago po kami magpaalam, magpasalamat muna tayo po sa mga gumanap sa kwento natin for today. Wag na muna kasi nandyan si Chico Martin. Ayoko. In fairness, wala siya. Ay, nag-iisang Dan Lloyd Capusyon. Ang gumanap na Maymay, Cindy Lucena. Siyempre, ang TJ natin, si Wardy Alagaw. O si best friend Chino, si Chan Palma. Ang napaka-sweet na si Lara, ginampanan ni Angelica Tagkatak. And of course, si Tatay, Chino Pops. Si best friend Jason, ginanapan ni McCoy Marcos. At si, eto na, #spoiled brat Camille, ginanapan ni, sino to? Bea. Natural na natural. Ang nagsulat, ako po. And of course, ang nag-edit, si Jaco Lakaw. Yan mga kapamilya, bukas ulit magkasama-sama, magkita-kita po ulit tayo para sa isa na namang edisyon ng Dear MOR para sa pagkumpleto ng ating Dear MOR Special Trilogy. Ayan, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, hindi spoiled brat, Bea. At syempre mga kapamilya, lagi po namin paalaala sa inyo, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please stay happy. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo.